Uy guys, what's up? Ay ng aking SCC. Kita nyo ang lit ng harvest 28-29 watts. So ano ba yung limang rason kung bakit mahina ang inyong harvest? So 5 reasons bakit mahina, part 1. Let's go! Siyempre, unang sa lahat, punta muna tayo dun sa ating solar panel kasi solar panel ang number 1 rason kung bakit mahina. So akit tayo dun. Uy! So yun yung isang sample natin, solar panel. Ayan siya. So first is yung low quality na solar panel kasi may mga nag-advertise solar panel 200 watts daw pero ganito lang siya kaliit, isang dangkal lang. Guys, scam yun, hindi yun totoo. Yung ganito kalit na panel, yan mga isang dangkal ba, isang dangkal lang, 15 watts lang yung ganito kaliit. And pakita ko sa inyo ibang solar panel. Etong isang to is 30 watts. So nasa magdadalawang dangkal na siya, sa kalahati siguro. Yan siya. And ito namang isang to, yan is 100 watts. Ano, ganito ka lang is 100 watts. So mas malaki na siya, kasing laki na siya ng halos tao. So kasing laki na yun ng tao. Mga 60-70 ata yung size nun kung doon nagkakamali. So make sure na yung bibili nyo panel is quality and tama yung rating nya, kasi kung binili nyo ganito kaliit at sinasabing 200 watts, na-scam agad kayo nun. So nag-expect kayo ng 200 pero hindi 200 yung nakukuha nyo. So make sure quality yung panel na bibili nyo. Pangalawa, shading or obstruction sa inyong solar panel. So para ma-maximize mo yung solar panel, kailangan is salong-salo ng panel nyo yung araw natin. So kung merong mga obstruction, kunwari ito panel, tapos may nakaharang na ganyan dito, so itong part ng cells na to walang na-harvest, so lumiliit yung nakukuha nya. So kunyari andun yung mga matataas na building, poste ng Meralco, puno, bubong ng kapitbahay, pusang inapakan yung mga solar panel nyo, anything na nag-obstruct sa inyong solar panel is nakakabawas yun ng harvest. For example, sa situation ko, napapansin ko tuwing 6-7 AM mahina yung harvest, then pagdating ng 8 biglang boom yung harvest ko. So napansin ko kasi, nakita yung mga puno na yan, dun sumisikat yung araw. So pag umangat yung araw, nandun siya sa likod ng puno, then pag lumagpas na siya doon, tsaka palang lalakas yung harvest ko. So puno yan ng kapitbahay, kaya wala akong choice kundi deal with it. Yan, so umupo na ako, dumi-4 na ako dito kasi mapag-discuss tayo mas maayos. So isa yung halimbawa, ay no, puno. So dun sumisikat yung araw, so medyo pangit ng pwesto, so wala akong magawa kaysa makapag-away ulit sa kapitbahay, pero tanggalin niyo yung puno niya, magano'n tayo. So bahala na lang, mag-umpisa na lang kami ng magandang harvest alas 8, then yun na yun. So nakaka-apekto rin yun. Kung yung inyo is mismong tabi ng bahay nyo, may nakatayong puno, may mga dahon na nakalawit, nasa-shadean yung panel nyo, hihina yung harvest nyo pag ganun. Next is, tinignan nyo, quality nga yung panel nyo, wala nga puno, walang bubong, walang pusang naglalakad. Baka naman marumi na yung panel nyo kaya mahina gaya nito. Kung titignan nyo, may konting alikabok na siya. So small thing lang siya, pero yes, it still matters. Kita nyo, medyo pag ganito kalit yung panel nyo, kahit punasan nyo na lang wipes, ganyan. Pero pag mas malaki ng onte, ganyan mga 100 watts, pwede na kayong gumamit doon ng mga basahan, lumang tela. Busan nyo ng konting tubig, gawin nyo pag wag kainitan ng araw. Kunyari, nagising kayo ng 5 AM or 6 PM na, dala lang kayo ng konting flashlight, then konting punas. Huwag nyo siyang gagawin na sobrang trek ang araw kasi mainit yung panel nyo. Pag binusin ng tubig, basag yan. Kaya huwag nyo siyang lilinisin kapag trek ang araw. So tama na yung pag ganito, hindi na siya mainit, pwede nyo na siyang linisin. Next is yung pagkakapesto ng solar panel nyo sa bubong. May mga nakikita kong nagsa-solar setup, hindi nila ma-access yung bubong nila. So yung iba is nakatayong ganyan sa kung saan mga pwesto ng bahay nila. So make sure yung pagkakaanggulo nyo ng panel nyo is masasalo nyo yung araw. So
So kunwari, dito sisikat yung araw, pag ganun siya, dapat yung panel nyo is either nakaganyan, pag ganyan hanggang ganun. Kung ang pwesto ng panel nyo is nakaganyan, dun nakaharap, tapos yung araw nyo is nandito, hindi niya makukuha yung 100% na kailangan kunin para mag-harvest. So kailangan, the best is nakahiga siyang ganyan para pag sumikat yung araw dito, tutok yung flashlight dito hanggang sa taas, sa lupa rin niya. Yun yung ideal na pwesto. Kailangan kitang kita ng panel nyo yung sikat ng araw para maganda ang harvest. And last one is yung ito yung hindi nyo kailangan, hindi nyo talaga makokontrol, weather issue. Ulap na yun tas walang araw, umuulan, bumabagyo, anything na para matakpan yung araw sa atmosphere natin, hindi na natin control yun. So malungkot talaga tayo pag mga ganong araw. Yun lang. And anong epekto nun sa inyong solar panel? Bababa yung voltage ng bawat panel. So kunwari ito, ang voltage nito is usually 18. Pag ginamit nyo sa 12 volt setup to, ang kailangan ng 12 volt setup is at least 15 pataas para mag harvest. Pero pag kumulimlim yung ganitong panel, nag-harvest na lang siya ng 8 or 10 volts kapag makulimlim. So kailangan nyo mag-series ng dalawang ganito para makapag-harvest pa rin sa 12 volt setup nyo. So yun yung panlaban nyo pag ganun makulimlim. Kunyari ganito, walang araw ngayon kasi anong oras na. So wala na ito na harvest kasi nga hindi na nasisikatan ng araw. Kung dalawa to naka-series siya, pwede pa. Kaso 12 volts lang to, 12 volt setup yung kunakunin nito, so wala na siya nakukuha. Ayun lang. So yun yung 5 rason. Part 1 FYI, part 1, low quality na solar panel. Pangalawa is yung shading, mga obstruction na naharangan yung panel nyo. Pangatlo is yung marumi, kunyari alikabok, may dahon, may inaanuhan ng ibon. Next is yung angle, kung saan nakatapat yung panel nyo. And last one is yung weather. So yun yung part 1, yun yung mga basic na mostly na dahilan kung bakit. Then sa part 2 natin, tatalakay tayo ng mas iba pang rason kung bakit mahina ang harvest nyo. So yun lang, salamat sa nanonood, bye!